Mantakin mo, Duterte. Duterte, ganun ka ng ganun. Tapos biglang putya Duterte, sasabihan ka na utak dilis. Pangina niyan, ang liit nun. Ganito lang kaliit yun, oh. Yung utak ng dilis, utak papayag ganun. Utang ina, yung dilis, ang liit na nga nun. Yung utak nun, sobrang liit pa. Check Arsubal. Dalaw ako mamaya sa live mo. Jay, wag ka na pumunta dun kay Jay. Oo, wag ka na pumunta dun. Dito mo na ibuhos lahat yan. Sabi ni Jay Guevara, gago ka Busdada. Oo, di ba ang sakit-sakit nun? Ang sakit-sakit nun na putang ina, die hard. Tapos sabi pa nila, tinatakwil na daw namin si Inday Sara. O sige na nga. Tinatakwil na kami ni Inday Sara. Tinatakwil na namin si Inday Sara. Hindi daw kami Inday Sara supporter. Okay lang. Basta hindi sinabi ng mga Duterte na utak dilis kami. Utok bulinaw. Hindi ko talaga alam yun, promise. Hindi ko na, syempre tinanong, Sir Bong, ano ibig sabihin nun? Hindi ko na tinanong yun. Basta sabi ko, tatanong ko na lang sa inyo. Kita na intindihan nyo naman. Pakidurog naman si Attorney Libagan. Binanatan si Baste. Sige, Jason Caballa, isend mo sa akin yung link. Hindi ko pinupuntahan yung abogadong pulpul na yan eh. Tayo na, mas marami pang sinasabi yan kaysa sa kaso niya. O kung binasa ko lang yung message, promise, hindi ko talaga naintindihan. Oo, ngayon, nung pinaintindi niyo sa akin, napaisip ko, siguro tawa ng tawa ngayon yun, nanonood yun. Sabi, loko-loko talaga to si Busdada, binisto na naman ako. Ba't ba tinext-text ko pa to si Busdada na to, loko-loko talaga, ang hayop na ito. Pinakain ko na nga ng alimango to nung pumunta rito eh. Pinabaunan ko pa ng mga pumelo. Tapos ibinisto na naman ako. Addition, Busdada, addition, not subtraction. Lagi pa naman akong pinapaalalahanan yan ni Sir Bong, Busdada, addition. Addition, not subtraction. O, sige na. So pag-usapan natin itong malupit na issue na ito, yung impeachment kay Inday Sara. Sa anong kaso, hindi natin alam. Tingnan natin itong Kongreso kung ano yung kaso na mabubuo nila laban kay Inday Sara. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng simula nung siya'y umupo bilang Vice President ng Pilipinas, siya na ang may pinakamataas na trust rating. Nung siya ay naging Department of Education Secretary at NTF-ELCAC, I think, advisor yata dyan sa NTF-ELCAC or chairperson or something, putya siya ang pinakamataas ng trust rating. Sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, pati ang si Tambaluslos, ang Senado, ang Supreme Court at ito si Bongbong Marcos, kahit na spare tire lang siya, siya pa rin ang pinakamataas ang trust and approval rating. So dito mo talaga mapapansin na ang mga Duterte ay threat talaga sa political na pangarap ng mga buwaka ng inang mga nasa congressman na mga kawatan. Hindi lahat Hindi lahat, pero karamihan sa kanila ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Kaya talagang salot ang mga Duterte sa mga kriminal. Salot ang mga Duterte sa mga magnanakaw. Salot ang mga Duterte sa mga kawatan ng mga opisyal ng gobyerno mapang-abuso at mapangapi. At lalong-lalong salot ang mga Duterte sa mga utak bolinaw. Utok. Sa mga utok bulinaw. Galit na galit ang mga Duterte dyan. So dito mo talaga malalaman na kung totoo itong balita. At hindi ko talaga alam kung saan to nanggaling kasi. Sa drug lord, MPA, lahat yan. Mga adik. Ay putya, meron pala akong isang i-add na nakakainis naman. Meron akong i-add na picture pala dapat. Wait lang meron akong i-add na picture. Speaking of adik, mamaya pag-usapan natin to. Baka ma-interview natin si Sir Robin daw mamaya. Galing, sana. Sana ma-interview natin si Sir Robin Padilla.
Oh, but anyways, yun na nga yung katulad na sinasabi natin. Speaking of drugs, Diego Latigo, anong masasabi mo dito sa ano na to? Ipakita ko na lang sa inyo kasi hindi ko pala hindi ko na i-add dito sa aking tawag diyan OBS. Ito, anong masasabi nyo dito sa picture na to? Ang sabi dito, PNP new drug campaign targets sources, not pushers. So ang tinatarget daw ngayon ng bagong drug campaign ng gobyerno, which is kasi yung kay PRRD ang drug campaign ni PRRD direkto sa mga laboratorio. Direkto sa mga laboratorio, direkto sa mga shipment, lahat ng mga laboratorio binuwag. Pababa, papunta sa mga pusher. Question lang PNP. Question lang ha. So ang sinasabi nyo dito na ang drug campaign ninyo ay ang target nyo ay source, hindi pusher. Yun ang target nyo, source. So yung pusher hindi nyo target. Yung mga street vendor hindi nyo target. Jean Saringgumba. Maraming salamat, Boss Da, sa lahat ng bisdakeros. Nakaaway nyo. Kasi, nakita kita sa Banat by page ni Banat. Oh, si P, ano ba yan? Ang gulo-gulo. Oh, wala kaming kaaway. Hindi naman namin sila kaaway. Ini-expose lang namin yung kabubuhan nila. Jean Saringgumba. So ngayon, PNP, bakit hindi nyo targetin lahat? Bakit ang target nyo source, hindi nyo target yung pusher? Bakit hindi kaya lahat targetin nyo? Targetin natin yung source, targetin natin yung pusher, targetin natin yung user. Nahulihan nung nakaraan diyan sa Bureau of Corrections, Bucor official, may droga. Ay ko nga sa inyo, itong putang inang administrasyon na ito, puros droga ang nasa isip talaga ng mga hayop na ito. Si Bantag, tinanggal nila dyan sa Bilibid para mayagpag na naman ng droga dyan. Ayan, yun na nga. Namayagpag na naman ng droga dyan sa Bilibid. Tang-ina niyan. Ngayon naman, yung magandang war on drugs ni PRRD, puta, hindi na lang itinuloy. Binago pa ng mga gago. Ang target daw nila is bloodless at saka mga source. Ang ina niyan. Kasi daw pagka yung source daw nahuli mo, hindi daw yan makakapagtinda sa mga pusher. Tanga! Pag nahuli nyo yung source, nakuha nyo yung drugs, yung mga pulis nyo, binibigay yun sa mga source. Mali, sa mga pusher. Pag nahuli ng mga pulis nyo, binibigay yan sa mga pusher, binibenta rin yan. Di ba yun nga yung sinolusyonan ni PRRD? Kaya nga nagkaroon ng internal cleansing sa inyo, sa hanay ninyo. Oh, gagi. Tama ka dyan, Diego Latigo. Yung source nasa Mexico. Yung source nasa China. Ang ina nyo yung nanguhulihin nyo. Paano nyo uhulihin nyo? Baka mamatay kayong lahat dun. So pagdating yan dito sa Pilipinas, tayo na yan, huhulihin natin, di ba? Huli yan, yung alitagtag, ano nangyari? Nahuli yung alitagtag, 2 tonelada. Pabawas ng pabawas, baka ngayon 2 kilo na lang yan. O so katulad mo, nakuha 2 tonelada, tapos nabawasan. Saan napunta yung iba? Imposible, 1 tonelada yung bigat nung lagayan. Kasi sabi nila yung mga pinaglalagyan daw ng mga container, mabigat daw yun, yung mga pinaglalagyan. Gago! Tayo na ano yun, 1 tonelada yung mga pinaglalagyan ng mga orokan? Mas mabigat pa yung orokan kaysa dun sa laman? Ganun ba yun? Diba? O yung nawawalang mga nawawalang mga droga daw dyan sa alitagtag. O asan na yun? Nasa pusher na dito sa Pilipinas. Hindi nila target ang pusher.
Ang ina niyan, patay tayo dyan. Mauubos talaga Pilipino pag ganyan. Kaya kahit yung presidente natin nakaganon sa Independence Day, puta, merong ano dito merong tawas Sabi ko nga, yung tawas, nilalagay dapat sa kilikili yan, hindi sa ilong Walang hiya talaga naman, So alam mo talaga na itong si Marbil, talagang merong maluwag talaga tornilyo sa ulo niyan. Takin mo yun ang nila, yun ang, pati si Bongbong nakakainis din Pantakin mo yun ang target nila, mga source, hindi daw pusher. Tayo na yung source, nasa ibang mga planeta. Palpak yung formula ni Marbil. Putsa, palpak silang dalawa ni Bongbong. Maniwala ka. Binabanatan ko na si Bongbong. Baka naman LDS pa din kami yan. Mga hayop na yan, So yun ang sinasabi natin na putang daming kalokohan dito sa Pilipinas talaga. Pero ito si Inday Sara, taragis yan. Yan ang pinupuntirya nila. Yan yung maayos nagtrabaho. Sabi ko nga sa inyo, nasa impyerno na sana tayo ngayon Kung si Inday Sara, hindi lang nila kasama putya yan. Ngayon si Inday, i-impeach na sa anong dahilan? Meron ba siyang korupsyon and such? 125 million na inispend niya ng ilang may reklamo ba sa ombudsman? May reklamo ba ang May kaso ba siya tungkol doon? Wala naman. Ang dapat na hinahabol ninyo, yung 1.4 billion na flood control project. Putok bulinaw din to Si Marbil na to Yan ang dapat na hinahanap ninyo, mga congressman. Hindi si Inday Sara, 125 million ni Inday Sara. Tayo na ilang araw. Samantalang ito araw-araw, bantakin mo 300, 400 billion per year. Sa flood control project na putang ina yung baha ngayon, nag-improve na. Nag-improve na baha. Oo, boss dada, nag-improve na. Putya, hindi na po siya mababa, mataas na, lagpas tao na. Sobrang galing nila. Sobrang laki ng budget, 1.4 billion per day. Sa sobrang laki ng budget, na-improve po nila yung baha sa Pilipinas. Dati pong hanggang tuhod lang, ngayon lagpas tao na. Walang hiya talaga Mga utok bulinaw talaga. Sabi ni English Tagalog, alam mo na ang utok bulinaw. Oo. Sir Bong, hindi ko talaga yun alam. Buti na lang tinanong ko dito. Pasensya na. Sa bagay, Marky, kahit bumaha naman dito sa Pilipinas, maraming lulutang. Bukod sa maraming basura sa Pilipinas na mga Pilipino, marami rin mga plastic na mga Pilipino. Yun ang proyekto nila, pataasin ng baha. Oo, puta, sa susunod dyan yung baha. Kaya na baka hanggang 3 palapag na ng bahay. Kaya maraming nagtataka sa maraming lugar na bakit konting ulan lang, baha na agad. Paano? Nasa bulsa nila yung pera. Walang hiyo. Pero alam nyo ako pag may singaw ako, kasi sabi nito ni Jean Sarigumba, may baka daw meron lang si presidente nun, meron lang sa ilong, ganyan. Meron lang pulbos na ganun. Baka meron siya ditong kulugo na gustong mamatay. Pero ako pag may singaw ako, yan din ang nilalagay ko tawas. Ang pangit ng lasa niyan. So ngayon etong impeachment na ito ni Inday Sara, hindi natin alam kung and alam naman natin na kapag ka nag-ano ka ng impeachment, kailangan pa ng Senado. Kailangan pa ng Senado, doon yung articles of impeachment gagawin ng Congress, and then yung impeachment hearing gagawin niya ng Senado. That's if the Senate will adhere sa katarantaduhan ng Kongreso. So, alam naman natin katarantaduhan talaga yan.
Ang ina niyan, saan ka makakita ng pinakamagaling na sekretary tapos impeachment, mga tanga? O pakinggan ninyo itong balitang ito ni Harry Roque at alamin natin kung saan ba nanggaling itong balita ng impeachment na ito, kasi naghahanap talaga ako, kinontak ko yung mga kontak ko sa mga kontak ng mga kontak, hindi talaga matrace kung saan galing itong impeachment na ito. Umugong lang yata ito, tapos ibinalita na ng mga kasamahan natin. So tingnan natin kung ano ba talaga ang totoo rito. Ang Senado sa isang legal issue na nandoon na, nakabinbin na sa Korte Suprema. Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon, dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura, no? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan, no? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential. Lagi ko sinasabi sa inyo na dating opisina ko, yung mismong Office of the Vice President. Nasa 7th floor kami, tapos sila nasa top floor. Tapos may mga pogo din doon. So everyday na pumapasok ako, syempre magpapark ako sa parking, ang haba-haba ng pila. Doon sa labas, doon sa may receiving area nila, ang haba-haba ng pila. Lahat yun nangihingi ng pera pinansyal pang ospital, para sa estudyante, scholars and all. Ang haba everyday. Hindi bumababa ng mga 100 yung pumipila. Hindi, siguro mga less than 100, pero not more than 100 but not less than 50. Yung mga nakapila dyan per day ang ina-accommodate netong si Inday Sara. That's what? How many years na? 3 years na. So yung 125 million, sabi ko nga sa inyo, ang bilis lang gastusin yan. Tangina nyo, nagastos nyo nga yung 20 million eh. Diyan sa zona sa Kongreso na mga pinakain nyo ng mga kwek-kwek at saka mga dynamite eh. Sinisilip nyo yung 125 million ni Inday Sara, napunta naman sa tao yun. Samantayong kayong mga congressman, 20 million, isang araw lang, kinain nyo lang yun. Tapos yung iba, hindi naman mga opisyal ng gobyerno. Hindi naman pasahod ng Pilipinas. Tangina, pinapakain ng mga Pilipino yung mga hindi pasahod ng mga Pilipino, tapos kaming mga Pilipino na mga taxpayers hindi makain yung mga pagkain na kinakain nyo, mga hayop kayo.